association, yung mga nagsasalita, yung mga may pinag-aralan, yung mga mas tahimik, yung sa kanilang palagay, mas wala silang ilalaban sa pinag-aralan. Susunod po natin pag-uusapan sa pagbabalik ng Salamat, Doc. Kailan masasabing labis na at unhealthy ang galit ng isang tao? Paano malalaman kung mayroon na siyang problema at kailangan ng tulong ng mga eksperto? Sa Health Patrol, Health Justice Foundation isusulong ang pagpapatupad ng mga batas at programang pangkalusugan. Sa Diabetes Health, ipapaliwanag sa atin kung bakit nagiging magagalitin o mainitin ang ulo ng mga diabetiko. Sa halamang gamot, meron bang mga halamang makakatulong maibsan ang galit ng isang tao? Sa Diet Police, tampok ang feminista at dating senadora ni Kiko Siteng. At sa Astigto, ilang leg exercises hatid ni fitness coach Jimbo Saret. Nagbabalik po kami dito sa Salamat, Doc, ni Doc Bollet. Nag-uusapan po natin yung ating galit, anger management po tayo. Kadalasan daw po, kanina nga po sabi po natin kadalasan sa mga Pinoy, pinipigil o kinikimkim ang galit. Kabaliktaran naman po dito, ang pagbulalas ng galit na maihahalin tulad po sa pagsabog na bulkan. Panoorin natin ito. Oh, ito ang mga basura. Maiksi ang pasensya at hindi makapagpigil si Alex Cruz, 40 years old. Kapag siya'y nagalit, hindi pwedeng hindi niya ibulalas ito. I remember there was a situation sa guest namin. Talagang intolerable, bastos na talaga. Naggalit talaga ako. Minura ko rin siya, tinulak-tulak ko. Sumasama daw ang pakiramdam ni Alex kapag hindi na ilabas ang kanyang sama ng loob. Bukod dito, kailangan din niyang maging matapang o mataray dahil sa uri ng kanyang trabaho. At dahil sa stress na kinakaharap sa araw-araw, init ng kanyang ulo ay nadadagdagan pa. Handle siguro mga 100 employees. Sometimes kasi hindi natin maalis yung mga tatigas ng unang employees. Di pa matukoy ni Alex kung ano ang pinagmula ng kanyang pagiging magagalitin. Pero marahil anya dahil sa ilang galit na kinimkim mula sa kanyang pagkabata. At nakasaksi din daw siya ng ilang uri ng pagmamalupit nang siya'y makapagtrabaho sa ibang bansa. Yung init ng ulo ko parang punong-puno na dito sa batok ko. Sabi ko, darating ang araw, siguro I'll have my time. Kaya sumikap ako. Kaya right na, parang na-adapt ko na rin yun. Pero yung part na babatok, hindi ko na-adapt. Siyempre, hindi pwede sa culture natin. Aminado din naman si Alex na minsan sumusobra na siya at nakakasakit na rin ng iba. Ginagawa naman umano niya ito ng paraan pero sadyang siya'y nahihirapan. Kaya minsan, nata-turn off din ako sa sarili ko. I make it a point to make it up to that person. I apologize, of course. Ayan po si Alex. Doc, yung pong sa kanya, ito kaya ay may kinalaman doon nga sa kultura. Nung nagsisimula pa lamang siya, nakita niya kung paano magalit yung kanyang boss nung nagtatrabaho pa siya sa Japan. Oh, isang dahilan yun. Yung kultura ng pinagtatrabahuhan mo. Tawag natin doon subculture. Yung workplace mo. At saka yung kultura ng mga kapwa niya. Di ba sinasabi niya, dahil high stress, yung high stress pababa ng iyong threshold sa galit. Ano? At saka nakita rin niya yung mga kapwa director siya, no? Manager po, general manager po siya ng isang malaking karaoke. Ayan po, dyan sa Music 21. Pero yun po, nakita po niya, sabi niya, ganun kasi, binabatukan daw sila, nasubukan niyang mabatukan ng kanyang boss nung dati pa siyang nagtatrabaho. And also, sinabi rin niya yung pagiging gay when he was growing up. Doon sa kanilang pamilya na parang wala siyang karapatang magsalita o ihayag yung kanyang nararamdaman dahil gay siya. Oo. Kaya makikita natin doon sa mga explosive magalit, merong panahon sa kanilang nakaraan na nawalan sila ng boses, na ang pakiramdam nila, nasikil sila. Kaya nung bata siya, nasikil siya dahil siya ang tingin sa kanyang pagiging gay ay mababa. At nung nasa Japan siya, dahil contract worker siya at saka Pinoy siya, most probably, yung mga Japanese employers niya,
mababa rin ang trato sa kanya, pero kinakailangan kimkimin niya yon dahil sa wala siyang kapangyarihan para ipahayag ang kanyang niloloob. Na ngayon, pag ang naghahayag na po siya ng kanyang galit, sabi nga niya ay dahil na rin sa klase ng propesyon, mayroon siya, Yun. napakataas ng stress level. Ayan, nakakapagsalita na siya ng hindi maganda. Oo. Nakakapagmura na daw siya. Oo. Pero nararamdaman natin sa kanyang kwento na hindi rin siya masaya sa nangyayari. Kasi siguro ang feeling niya, sobra. But he said when he knows na nasa tama siya, kahit mapaiyak pa kita, wala daw siyang pakialam. Okay. Oo. Umaabot sa ganung point, as long as he knows na alam daw po niya. So when do we know, or pag po unhealthy na yung galit na nararamdaman, katulad po yung po ba isang senyales na sinasabi niya wala siyang pakialam kahit na anong klaseng galit ang pinakita niya, basta alam niya nasa tama siya. Can you consider that as unhealthy? Sa ilang pagkakataon, healthy. Sa ilang pagkakataon, unhealthy. Ano? Kung ang tindi ng pagpapahayag mo ay proportionate, akma lang dun sa sitwasyon, healthy yon. Kinakailangan ipahayag mo sa maayos na paraan. Pero pag sumobra at kaibigan mo pa naman yon o mahal mong boss at nagkamali lang yung boss mo sa sinabi sa'yo, pero ang tindi ng reaction mo, malulungkot ka rin. Kasi ang feeling mo, parang nakasira ata ng maayos na relasyon namin sa halip na mabuo. Kaya isang batayan yon kung healthy o unhealthy na ang anger. Pagka nakakasira ng relasyon, pag nakikita mo sumusobra, tumitindi, nang hindi naman angkop sa sitwasyon, pagka masyadong madalas, pagka ang pakiramdam mo, pati ang personality mo, nasisira, at saka pagka nagkakasakit ka na. Kasi ang galit nakakapagpakasakit, hindi lang sa katawan, physical illness, pero emotional. Pwedeng maging depressive ka. Yes. You can even turn to drugs and alcohol dahil sa galit. So how can we deal with anger? How should we deal with anger po? Ways. Oo. Ang very basic dyan, Cheryl, ano, kinakailangan makilala mo, matanggap mo na nagagalit ka nga. O kaya, nagiging sobrang magagalitin ka. So, the first step is awareness. Awareness. Oo. Pangalawa, kinakailangan aralin rin natin ang ating galit. Ang ating sarili. Oo. Tanungin natin ang ating sarili. Ano pa ang reaction ko sa galit? Ayan. Alamin po ninyo, ayan, habang po nga sinusunod nyo yung sinasabi po ni Doc Bolet na inaaral po natin kung paano kayo mag-react. Ayan, bibigyan po natin sila ng panahon, Doc, ha? Huwag po kayong bibitiw sa pagbabalik po ng salamat, Doc. Sa ating Health Patrol, grupo ng mga doktor at abogado itinatag para po itulak ang implementasyon ng mga batas at programang pangkalusugan. At alamin kung ano ang halamang gamot na makakatulong para maibsan ang inyong stress at galit. Samantala, makatutulong po sa ating mga kapamilya, kaanak at kakilalang may diabetes kung mauunawaan po natin kung bakit madali silang mairita, magalit at uminit ang ulo. Panoorin natin sa ating Diabetes Health. Ayon kay Dr. Wilson Kuway, isang pediatrician at endocrinologist, unang nakakaramdam ng galit ang mga pasyente oras na malaman nilang meron silang sakit na diabetes. A lot of the patients, especially the newly diagnosed cases, they go through a stage of what we call denial, na hindi talaga nila matanggap na bakit ako nagkaroon ng ganitong sakit. Pero kahit natanggap ng isang diabetiko ang kanyang sitwasyon, hindi pa rin maiiwasan ang galit dahil bukod sa epekto ng pagtaas at pagbaba ng blood sugar level sa katawan, malaki rin ang pagbabagong dulot ito sa nakasanayan ng gawin ng pasyente sa araw-araw. Kung ikaw ba naman ng bata, araw-araw, injectionin ka ng 2 beses, magagalit ka din. Sa matanda naman, it's like you're restricting their lifestyle, they have to change their lifestyle drastically. Pero sabi nga ni Doc Kuwa, hindi naman kailangan magpatalo sa frustration, kabiguan, iritasyon o galit. With the proper guidance and proper team approach, we can channel it to more positive rather than negative effect. Okay, yung dahil sa galit mo, o sige, labanan natin ito.
Nagbabalik po kami dito sa Salamat Doc. Narito na po ang ilang ulat pangkalusugan hatid ni Pierre Pastor. Good morning, Pierre. Good morning, Cheryl. Likas sa ating mga Pinoy ang magkimkim ng galit. Pero pag stressed out na sa trabaho, hindi na minsan mapigilang maglabas ng galit. Proyekto ng Integrated Lifestyle and Wellness Center o ILAW ng Miriam College ang magdaos ng buwan ng workshop para sa mga empleyado at estudyante. Isang workshop ang isinagawa kamakailan na pinamagatang Galit Ka Na Naman, kung saan tinalakay ni Ernest Tan, isang guidance counselor at psychologist, ang ilang issue ng anger management ng mga empleyado ng eskwelahan. Ipinaliwanag niya kung ano nga ba ang dahilan ng galit ng isang tao at kung paano ito haharapin ng maayos. Ayon kay Ernest, mahalagang malaman kung ano ang pinagmulan ng galit para mas madali itong masolusyonan. At kung nandyan na ang galit, mag-withdraw sa sitwasyon o lumayo muna sa taong pinagtutuunan ng iyong galit para hindi lumala ang sitwasyon. Kailangan ding i-release ang galit, isuntok sa pader o sumigaw, basta huwag makasakit sa iba. Kapag kalmado ka na, tsaka harapin at kausapin ang taong nagpagalit sa'yo. We have to learn the middle ground, which is not submission or aggression, but assertion. Paano sabihin yung galit ko na hindi kailangan makasakit sa kapwa? Narito na ang ating resident herb expert, Doc Emil Aligay, para po sagutin ang napiling text question sa ating halamang gamot. Ngayong umaga, atin naman sasagutin ang tanong ni Raymond Morales. Are there any herbal plants that help relieve or control anger? Mayroon, Raymond. Ang tinatawag nating halamang chamomile o Chamomilium nubili ay nagtataglay ng essential oils na nakakapagparelax sa ating katawan. Makakatulong ang pag-inom nito bilang tsaa o tea tuwing makakaramdam ng pagkainis o galit. Bukod pa dito, ang bulaklak ng chamomile ay epektibo ding pampatanggal ng nerbiyos at pagkabalisa. Kaya naman maganda rin itong gawing sangkap sa mga body wash at aromatherapy. Galit o anger, negatibong reaksyon ito sa frustration o kapag hindi natin nakukuha ang gusto natin o kapag tayo ay nasaktan sa damdamin man o sa pisikal. Ang galit ay posibleng kimkimin pero kadalasan itong naihahayag sa facial expression, pananalita o pagsigaw. Ang iba inilalabas ang galit sa pananakit sa sarili o sa ibang tao. Aggression ang tawag dito. Kapag lumabis ang agresyon sa puntong mawala na sa sarili, poot o rage na ito. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng The Generics Pharmacy. Mabisa na, matipid pa. Nagbabalik po kami dito sa Salamat Doc. Kasama pa rin po natin si Doc Bolet at pinag-uusapan po natin ay galit. Anger management po tayo. At oras na para malaman ang totoo. Sasabi-sabi lang sa ating true or false. First question please. Namamana daw ang pagiging magagalitin, Doc, true or false? Parang hindi siya sanay magalit, pero Doc, true or false, namamana ba? Yung pagiging reactive natin, genetically namamana. At yung pagiging magagalitin, na model after. Yun, kung paano kayo sa loob ng tahanan. Ito, next question please. Ang pagiging magagalitin ay sintomas ng isang sakit. Doc, true or false? Hindi naman necessarily normal na reaksyon at damdamin ang galit. Ayan. At kaugnay po niyan, ng tanong po ni, ito po, ni Taufik, tama ba ako, De La Cruz ng Busok, Marawi City, ang sobrang galit po ba ay sanhi ng alta presyon? Kasi po karamihan po ng may high blood, laging galit. Pwedeng maging mas irritable ka kesa karaniwan. Just like diabetics. Oo. Ayan. Pero yung sumasambulat na galit, ibang klase na yon. Ano ba yun? Excuse na lang ba yun ng mga hypertensive, Doc? Pwede. Kayo, ha? Ginagamit nyo yan sa amin. Ito. Pero kailangan ilabas. Pero wag nyo naman kaming tinatakot kasi minsan sabihin, naku, wag na natin patulang kasi hypertensive yan. Excuse lang pala yan, ha? Pero ito po, last question, please. Nakakatulong daw ang pagupo upang humupa ang galit, Doc. True or false? Pagupo, Doc. True yan. Kasi nakakapagpabagal ng iyong reaksyon sa galit.
Okay. Parang paghinga ng malalim rin yan. So pag puputok na kayo o nasa galit, naalala nyo, siguro maganda umupo ako. Medyo Pwede. bababa, kakalma ka. Pwede. Ito po, medyo kailangan po ng tulong, Doc. Si Evelyn Lumanta ng Marikina City. Isa po siyang ina. Evelyn, magandang umaga. Hello, good morning po. Ayan, si Evelyn po ng Marikina. Ayan po si Doc Bolet. Ano ang gusto mong itanong